Sige po, tayo po'y makakaupo na. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon dahil napakabuti niya po, Amen. So, sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa presensya niyo, Panginoong Yesus, sa banal niyong Espiritu, sa aming pagpupuri, kayo po ay naitaas, Panginoon. Lord, ngayon naman po ay ibaba niyo kami para makita po namin, O God, kung gaano po kayo kapangyarihan, Panginoon, kung gaano po kayo kalaki sa aming mga problema, Panginoon. Para po, Panginoong Yesus, maramdaman namin, maranasan namin, O God, ang biyaya mo, ang kapangyarihan mo sa buhay namin, O God. Lord, marami pong salamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan po. May binabasa po ako ngayon kay Jeremiah. So nakita ko po yung kung gaano po kalungkot si Jeremiah. Natanggapin ang utos sa kanya na sabihin, no? Sabihin sa mga tao, lalong-lalo na sa bansang Juda at Jerusalem, kung gaano kabagsik ang Panginoon sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sabi nga niya, mas nanaisin pa daw niya na wag nang maisilang dito sa mundo. Pero tatanggapin niya, no? Tatanggapin niya po yung yung utos ng ating Panginoon. Tayo po ba ay tatanggapin natin ang salita ng Diyos ngayong umaga? Ayan. Hindi po ako expert dito sa sasabihin ko. Pero binigay po ng Diyos sa akin itong topic for today. So, sabi po dito sa 2 Timothy, chapter 1, verse 7. May kanta po dito No? Pero ibang version. Sabi dito, God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Yan po. Nung narinig ko po ito, dinisar ko po sa Lord, Kasi ako po yung taong matatakutin, no? Literal na matatakutin sa halos lahat. At hindi ko po makakalimutan na natatakot po ako pag gumabi na. So you could imagine, 12 hours kang matatakot and 12 hours kang hindi matatakot. Pero inalis po ng Diyos yun. Nung malaman ko na kapag kayo pala ay takot, that means to say na hindi mo pinagkakatiwalaan ng Panginoon. No? Kaya pero sabi ko, dinisar ko, Lord, gusto kong pagkatiwalaan kita. Kaya alisin mo po yung takot sa buhay ko. So yung takot, dala po ito ng ating emosyon. So sabi dito, lahat ng tao ay may emosyon. No? Sabi po dito sa Psychological Universal, isang research, a person can release 27 distinctive emotions. Siguro, kukunti lang po yung alam nating emosyon natin. No? Pero dito, marami po silang na-discover na emosyon ng isang tao. 27. Happiness, sadness, anger, surprise, fear, disgust, and so on and so forth. At sa nabasa ko pang libro nung ako'y college ako, sabi ni Albert Einstein na 80% na personality ng tao ay ang kanyang emosyon. No? Meron po tayong exercise dito. I-test po natin ang ating mga sarili. Tingnan po natin. Ano po ang magiging emosyon nyo kung ang anak ninyo ay nag-graduate with honor? Wow. Number 2. May mga number. Pangalawa, yung inaasam mong manalo ka ng 1,000,000. 1,000,000 pa lang ay siguro tuwan-tuwa ka na. Tatalon ka na. Okay? Eto, nung bata ka siguro, nung nagdapa ka.
Nadapa ka, nagkaroon ka ng sugat. Halos hindi mo na may makalakad. Or nahulog ka sa sa bisikleta. No? Na-aksidente ka. Ayan. Pang-apat, nawalan ka ng trabaho. Tutuwa ka? Yan. Pang-lima, yung giliw mo ay may ibang giliw na. O, di ba? Sana dalawa puso ko. Di ba? Pang-anim, yung matalik mong kaibigan na pinagkakatiwalaan mo ng sikreto mo, ay minarites ka. Pinagmarites. Pang-pito, yung leader mo sa cell group ay na iyong inaasahan, diniscourage ka. No? Nahulog sa kasalanan at biglang nawala, ay, naparambula. Pangwalo, inalis ka sa ministry, pang church naman. Nalis ka na sa ministry dahil sabi nila, ayaw ka na nila. Okay, etong mga emosyon natin, tinitest tayo ng emosyon. Iba't ibang mga karanasan pa na kung saan ay naranasan nyo na rin. No? Paano po ninyo hinandle ang mga emosyon po natin? Okay? Meron pong mga halimbawa sa Bible. Sabi po nito, basahin din po natin. May biblical examples dito. Ano kaya ang ginawa ni David nung siya'y nakaranas ng pinagselosan at pinagbantaang patayin ng kanyang hari? Kunwari, pinagbantaan kang patayin ng isang presidente ng Pilipinas. No? Dahil nalaman niya, ikaw ang susunod na maging presidente. Ano magiging emosyon mo? Okay? So nakita natin kay Haring David na nanatili siyang nagmahal sa Diyos at sa kanyang bayan. No? Sa huli, naging hari siya ng Israel, na kung saan ay masasabi natin, mas matindi pa ang ginawa niya kaysa kay Haring Saul. No? Ang kanyang emosyon ay pinairal niya. Pinairal po ba niya? Ano po bang dapat na ginawa niya? Tama po ba ang ginawa ni David? Na tumakas siya. Umalis siya sa eksena. Umalis siya sa harapan ng hari. Yun lang po ba ang ginawa ni David? Hindi po. Umalis siya pero meron pa rin po siyang respeto sa kanyang pinuno. Hindi niya po ito siniraan, bagkos pinanalangin po niya na alam niya na ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa kanya. No? Tayo po, yung mga bossing po natin, may mga boss tayo, pinagalitan tayo ng mga boss natin. Inalis tayo, dinemote tayo ng mga boss natin. Pero, ginagawa natin ang part natin. Wala naman tayong ginagawa sa bossing natin, pero dinemote tayo. Ano kayang mararanasan mo? For sure, maraming mga kabataan kung gano'n ang ginagawa or pinagalitan man lang ng kanilang mga boss. Diba? For sure, anong gagawin? Mag-resign. Diba? Yan ang ginagawa ngayon ng mga kabataan, na minsan nakita ko sa mga bagong mga empleyado, na hindi sila magaling magpasakop sa kanilang kinauukulan. No? Pero hindi ganon ang ginawa ni David, hindi siya nag-resign. Nanindigan siya sa kanyang tawag. Kung magiging hari ka,
dapat rumispeto ka ng isa pang hari. Kasi kapag hindi mo irespeto ang hari, pag ikaw ay naging hari na, o magkaroon ng pwesto, ganun din ang gagawin sa'yo. Diba? Hindi ka rin irerespeto. Hindi ka rin susundin. So, anong ginawa po ni David? Naging isang halimbawa po siya. Nakita po natin ang kababaang loob niya, ang kanyang pagsunod, ang kanyang pagrespeto sa kanyang kinauukulan. Hindi po siya nagmadali na alam niya na isa siyang hari. Diba? Hindi po siya nagmadali na, ay, bis ka na dyan, ako na ang pupwesto dyan. Hindi. Diba? Isa pa ay si Elijah. O, kilala po natin si Elijah. Matindi ang kanyang emosyon. Ano po ba ang kanyang emosyon? Magagalitin. Pero tinest ang kanyang pagmagalitin. Ang kanyang pagka-impatient. Diba? Na-test ang kanyang patience. Diba? Ano pong nangyari kay Elijah? Pinagbantaang patayin ng reyna Jezebel. Pinagtago ng ilang panahon. Nagkaroon siya ng panghihina, ngunit nakabangon muli para harapin si reyna Jezebel at mga huwad na propeta sa Mount Carmel. Isang napakalaking hamong emosyonal na kanyang napagtagumpayan. Paano na lang kung bumigay si Elijah, walang paghaharap sa Mount Carmel at walang makikitang pagbababa ng apoy mula sa langit, mula sa Diyos. Hindi niya po pwedeng sabihin na ang Diyos niya ay makapangyarihan sa lahat. Hindi po. Kapag pinatili niya ang kanyang galit, ano pong nangyari? Kita natin, no? Ikaw nga, ilagay sa isang lugar na walang tao, walang makain, walang kaibigan, mag-isa ka lang doon, most wanted ka pa. No? Ano ang magiging emosyon mo? Anong gagawin mo? Diba? Pero nakita po natin, hindi po siya pinabayaan ng Diyos. At ang pinakamatinding ginawa pa ng Panginoon, ay kinuha siya ng Panginoon ng chariot of fire. Wow. Kaya yung mga pagtitiis natin, diba? Kaya yung ating mga sakripisyo sa buhay, no? May kapalit yun. Ang kapalit nun ay biyaya. Sabi ng Diyos kay Elijah, hindi kita iiwan. Ganon din. Kung tayo nasa wilderness ng ating buhay ngayon, kayong mag-alala. Ang Diyos mo ay mas malaki kaysa sa iyong problema. Diba? Si Joseph, the dreamer. Ayan. Ano pong nangyari sa kanya? Kahit pinahirapan siya ng kanyang sariling pamilya. Tama? Oh, saan ka pa? Yung mga akala mo na sasabihin mo sumusuporta, yun ang magpapahamak sa'yo. O, anong ginawa ni Joseph? Kala mo susuportahan kanila. Yung sinasabi natin sa ating mga yung ating values, blood is thicker than water. Pero hindi nangyari yon kay Joseph. No? Binenta siya, wow. Ikaw kaya ibenta. Magkano ka kaya? O, diba? Ibenta ng nanay mo, ipamigay ng nanay mo. Lalong-lalo na sa mga nakaranas nito. Diba? Pero ano kaya nangyari kay Joseph the Dreamer? No? Yung kung hindi pala siya pinagbili sa bansang Egypt, diba? Hindi niya
mahahanap o makikita ang purpose ng buhay niya. O, di ba? Minsan, nilalagay tayo sa ganong mga karanasan, mga sitwasyon. So, paano natin mahahanap kung ano ang kalooban ng Panginoon? Lumapit tayo sa Diyos. Pagkatiwala natin, alalahanin niyo yung panalangin ninyo sa Diyos. No? Ano bang panalangin o pangitain na binigay ng Diyos sa inyo? So magtiwala ka. Ilang taon man yan. No? Sasabihin mo, hindi ko pa nahanap ang kalooban ng Diyos. Matanda na ako. Hindi. Tingnan mo yung mga Bible characters na yan. 80 years old, 100 years old. Diba? So kapag hindi mo pa nakita ang kalooban ng Panginoon, ibig sabihin, mahaba pa ang buhay mo. No? Ibig sabihin, pahabain pa ng buhay mo dahil para makita mo ang kalooban ng Diyos sa iyo. No? Ang buhay natin ay biyaya sa Diyos. Iilan lang ang nabubuhay nasa naedad mo. Si Samson, alam po natin kung ano nangyari sa kanya. Okay? Si Samson, ano pong nangyari? Sa kabila ng kapangyarihan binigay sa kanya ng Diyos, nagapi siya ng kanyang emosyon. Na minsan, ganun ang nangyayari sa atin. Maranasan muna natin ang kahirapan bago natin masabi na doon pala ang aking kalakasan. Diba? Okay? Minsan, tinatago natin ang ating mga emosyon sa pamamagitan ng magagandang damit. Minsan, mayroon tayong defense mechanism na ginagawa. Pero, sapat na ba yun yung ating ginagawa? No? Alam nyo, wala po tayong maitatago sa Diyos. Yan. Sabi nga niya, "Come unto me, all those who are heavily laden, and I will give you rest." Lumapit lang tayo. Pag manahihirapan na tayo, lumapit tayo. No? Eto pa, gusto mo nang magalit, pero hindi mo magawa. Okay? Inalis ka sa trabaho. Gusto mong sumpain ang company mo. Wala naman akong ginagawa. Yung best friend mo, pinagkanulo ka. Diba? Pero eto si Jesus, ano po ang ginawa niya? Sa kawalan ng pananampalataya ng tao sa kanyang paligid, sa pagtatwa sa kanya, sa pag-abandona sa kanya ng kanyang mga matatalik na kaibigan. Kung pwede lang, kung magalit ang Diyos, kaya niya na ipalupig lahat ng kanyang mga kaaway. Pero ginawa ba niya yun? Gumawa ba siya ng paraan? Kaya niyang utusan ang mga anghel sa langit at lupigin lahat. Kaya niyang pabiyakin ang lupa para ikaw ay malubog sa lupa kung ikaw ay nagkasala. Pero hindi niya ginawa. Yun yung mahabang pasensya at hindi lang po yun. Dahil sa kanyang mahabang pagmamahal sa atin. Sabi nga nun, kung mahal mo yung isang tao, dapat magsasakripisyo ka. Diba? Kung mahal mo ang isang tao, dapat ilapit mo si Diyos. Yun na ngayon ang ating diba? Oo. Emotion are feelings. Emotions are feelings. Diba? And byproduct of our thought and actions. Alalahanin po nito, asan po ang emosyon natin? Ang emosyon po natin ay wala sa pisikal.
wala po sa espiritual, kundi nasa kaluluwa natin. Yun. Nakakaranas tayo ng sakit, it's because sa ating kaluluwa. Nakakaranas tayo ng mga pagsubok or sabihin natin nakakaranas tayo ng mga hinagpis. It's because of our soul. Kung ano yung kondisyon ng soul natin. Diba? So kapag kondisyon ng soul natin, ang ating emosyon, ano gagawin natin? Mas lalo po tayong lalapit sa Diyos na kung saan siya po ang may control ng ating emosyon. Okay? So sabi dito, yung puso po natin, wag mo nating pagkatiwalaan ng puso natin dahil ang puso natin, ay mas marupok kaysa sa ating kaisipan. So sabi dito, we are made in the image of God. We see in Scripture that God experiences emotions such as grief, anger, wrath. We too experience a range of emotions. We didn't have emotion. We'd like to bunch of robots walking around. So, ibig sabihin, hindi ho tayo robot, may emotion po tayo. Diba? Okay, emotions affect our body. Pag tayo po ay napakalungkot, alam niyo po ang mangyayari sa katawan natin. Okay? Minsan tumataas po ang ating blood pressure. So yung mga ugat natin ay lumiliit. Parang EDSA yan. Ayan. Yung EDSA na dapat mas maluwang pa, kapag nag-high blood tayo, parang daanan na lang ng gulayan. Diba? Ganun po ang mangyayari sa mga ugat natin. Kung tayo nagagalit, kung tayo ay malungkot, okay. Gusto niyo po ba ng bumata o gumanda? Baby face. Kahit na 60 years old na, baby face pa rin. Paggising mo sa umaga, sino po ang iyong unang katagpo? Yun eh. Ikaw ba'y mapapangiti o mapapasimangot? Diba? Wag mo munang harapin yung asawa mo. Harapin mo muna ang Diyos. No? Wag mo munang harapin yung Facebook mo. Pag nakabasa ka ng mga comments na nagbabash sa'yo, masisira ang araw mo. Pero kapag inuna mo ang Diyos, yun, pangingitiin ka ng Diyos, bibigyan ka ng pag-asa araw-araw. O, diba? May kaibigan ako, sabi ko sa kanya, parang hindi ka tumatanda. Alam mo ginagawa niya? Alam mo, ganito lang ginagawa ko. Pag-gising mo sa umaga, kahit wala kang almusal, ngumiti ka na lang. Yan ang sabi niya sa akin. Umingiti siya. 67 years old na. Sabi ko, gusto ko yung ganon. Masayahin ka. Yes. Dapat ang buhay natin ay masayang tunay dahil tayo mga Kristiyano. Diba? Meron tayong pinaghuhugutan ng ating tuwa. The joy of the Lord is my strength. Diba? Yun ang palagi nating sinasabi. You are the bride of the Lord. Wow. Meron po bang ikinakasal na nakasimangot na gito? Pag kinakasal ka, sabihin mo, I'm the most beautiful bride. Diba? Ako, pinakamaganda ngayon. That is every day of your life, you are the bride of God. Okay, poor emotional health can weaken our body's immune system. Yun, magkakasakit po tayo,
Ayan. Yung body system po natin, yung immunity natin. Your body responds to the way you think, feel, and act. Totoo po yun. Ay, bukas absent ako. Kasi may sakit ako. Ayan. Mayroon siyang rason eh. Magsisiklib ako dahil may sakit ako bukas. Hindi mo inaasahan. Nako, totoo nga. Dineclare mo eh. Di ba? This one type of mind-body connection, when you are stressed, anxious, or upset, your body reacts physically. Totoo po ito. No? Kaya, I hope and I pray, nakokonti na po ngayon ang magiging pangit sa harap ng Panginoon. Dahil lahat po tayo ay magaganda. O, diba? Yung salitang mahal ka ng Diyos, hindi kita iiwan o pababayaan. Ako ang iyong kaaliwan. O, diba? Wag po kayong mangamba. God will provide. Okay? Claim na po natin ang ating mga promises ng Diyos sa atin. Wag po kasi nating tignan yung katabi natin. Kung yung katabi lang po natin ang nag-i-inspire sa atin, no? Wala na. Pag bagsak siya, bagsak ka na rin. Diba? Sino po ang nag-i-inspire sa atin? What drives the strong emotions? The driving force behind emotions goes much deeper than the feeling itself. Okay? Our emotions are driven by our thoughts, desires, opinions, beliefs, and attitudes. Now let's go deeper still. We need to guard our heart. Guard your heart. Guard po natin ang heart po natin. Bakit? Sabi po sa Proverbs 4:23, ito na. Above all else, guard your heart. Everything you do flows from it. Okay? Tama po yun. Pag sinabi, ay, wala akong ganang mag-aral. Ay, hindi ko kaya yan. Diba? Puro negative. Hindi mo pa nagagawa, hindi mo na kaya. Ang tanong, nagawa mo na ba nung araw na sinasabi mong hindi mo kaya? Panibago to. Bago. Okay. Yung mga challenges, yung mga changes. Ano ibig po sabihin ng changes? Okay. Pagbabago nga eh. Kaya magbago ka ng style. Kaya wag mo sabihin, style mo bulok. Ano wag ganun? No? Baguhin natin ang sistema natin. Kung hindi tayo okay sa sistema sa labas, baguhin natin. Ano ba sistema sa labas? Pag due date na, yun lang kumakarimpas. Due date eh. Pasahan, due date. Wag na. Okay? Gawin nyo kung magagawa nyo ngayon, gawin nyo na ngayon. Wag nyo nang hintayan ang due date. Pag nakita kayo ng boss nyo na gano'n ang ginagawa nyo, ay, advance ang sweldo, may promotion pa. Diba? Oh. Kasi mabilisan tayo. Kaya nga, tingnan nyo yung mga napropromote. Relax na relax. Dahil ginagawa nila yung part nila. And, di ba, Syra? And, 5 things we need to understand about our emotions. Eto na po, magsisimula pa lang po tayo. Ephesians 4:22-23. Sabi dito, 22-24, put off your old self.
Okay? Which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. Verse 23, and to be renewed in the spirit of your mind. Verse 24, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Emotions or feelings should not be your final source of decision making. Okay? Pag natuwa ka sa isang bata, sasabihin mo, magja-Jollibee tayo. Una sa lahat, tignan mo muna yung pitaka mo. Kasya ba ito? Ay, bukas na lang tayo magja-Jollibee. Okay? So, ang nangyari, ay, bukas na lang tayo. Anong ginawa ng bata? Ay, hindi. Naka-ano na kami, naka-base na kami, naka-ano na kami, ready na kami, pumunta. Okay. Kaya, pag tayo po ay nagagalak, huwag po tayong mag-promise. Na? Pag tayo ay nalulungkot, huwag po tayong magdesisyon. Ang tanong, kailan? Kailan ba tayo magdedesisyon? Pag handa ka na, may salitang preparation. Diba? Kaya nga may paghahanda. Handa ka na ba? Pag handa ka na, lahat ng resources, pwede na. O, diba? Sa pagme-ministry, handa ka na ba? Pag hindi ka pa handa, kailangan magpahanda ka. So, yung mga trainings na ginagawa natin, SOL 1, 2, and 3. Kung hindi ka marunong na gumamit ng oras mo, no? Which is the most important one, yung oras mo, kung wala kang availability, no? Wag ka munang magpa-training. Kasi kailangan ng oras doon. Okay. Kasi it's a matter of prioritization. O, diba? Ang hirap ibigkasin. Kasi mahirap gawin. Priority. Yan. Priority mo ba? Yan ba ay isa sa mga checklist mo? No? Kung wala sa checklist mo, wag mo munang gawin. Ibig sabihin, hindi ka pa handa. Now, first thing first, check your spiritual life. Check your heart, your mind, your soul. Are you willing? Kung tinawag ka ng Diyos, lahat naman tayo tinawag ng Diyos. For sure, tinawag tayo ng Diyos. The reason na nakilala ka ng Diyos is because tinawag ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos una pa lang. No? Ibig sabihin, meron kang misyon na gagawin. Who are you in the Bible? Anong Bible character ka? Are you Elijah? Are you David? Are you Daniel? Or are you the lion in the Daniel's den? You just shut your mouth. Huh? Remember, God has not given us the spirit of fear. Ito po yung prayer ko this time because I am reading the book of Jeremiah. Lord, remove my fear. Give me boldness, spirit of boldness. Ayan. Kasi yung mga to, these are spirits. Okay? Spirit of boldness. Okay? Emotions or feelings should view correctly. Okay? So sabi dito, should view correctly that there is something need to deal with. Okay? God uses our emotions to bring Him glory. That's our purpose. Kaya mga emosyon natin ay dapat naka-align
sa kalooban ng Panginoon. No? Wag po tayong magpatalo sa ating emosyon. Nakakita ka lang ng gwapo, siya na yung kalooban ng Panginoon. No? Sabi mo, ay, eto na. Siya na, Lord. Lumingon ka, akin ka. O ganun ba? Yung mga ano? Okay? Ganun ba yon? Eto, pag tinanggap ang regalo ko, okay na ako. Tanggap na ako. Ayan. Iba naman regalo mo, pera, tsokolate. Ano pa? Tatanggapin talaga yan. No? Kasi nangangailangan. Pero siya na ba? Baka nadadala ka lang ng iyong emosyon. Okay? Feelings can be the door of enemies to harm us. Yan. So, Ephesians 4:27, I would like to eto po, no, Ephesians 4:27 says, anger gives a foothold to the devil. Sabi nga nun, pwede tayong magalit, huwag lang tayo pong magkasala. Ayan. Pwede tayong magulat, pero wag lang tayong magkasala. Nagulat ka lang nagputo-kutsinta ka na. Oh, di ba? Bakit nagputo-kutsinta? Nagulat ako No? I-surrender mo sa Lord yung pagkagulat mo. No? Lord, baguhin mo yung bibig ko kung ako'y nagugulat kasi maraming nakakarinig. Di ba? Isa ka ng Kristiyano, kilala ka nilang Kristiyano, pero pag ginulat ko na, hay! O, ganon, di ba? Nagputo-kutsinta ka na. Pati kabayo nadadamay. No? Wag ganon. Sabi nga ni Eric, wag ganon. Diba? Kontrolin po natin yung emosyon natin. Ephesians 4:27, anger gives a foothold to the devil. Ay, baka pag nakita niya to, ay, eto na. Meron na siyang iaano sa'yo. Oy, kaninang-kanina lang, nagmura ka, ngayon magbe-praise and worship ka. O, diba? May sasabihin ng diablo sa'yo. Okay? Anger gives Satan something to hold on to in your life. Anytime you get angry and use hurtful words, you open the door for Satan to get foothold in your emotions and create chaos. Okay? You can't have healthy relationship if you have uncontrolled and chaotic emotions. When you realize you're about to get into a quarrel with someone, be aware. Ayan. That Satan has a plan to upset you. He wants you to be stressed. Ito kasi mga testing sa iyo Alam niya ang weakness mo. Okay? Kaya dito ka tinitest. Sige nga, eto nga, papaharap ko sa iyo yung di ba umutang ka kahapon? Ngayon, sinabi mo magbabayad ka ngayon. Sige, padadaanin ko sa harapan mo. Okay? O yung nakautang. Ngayon, dahil galit na galit ka ngayon sa umutang sa'yo, ngayon masasalubong mo siya. Ano kaya mararamdaman mo? Sana hindi na lang ako dumaan dun. O, diba? Yung kapitbahay mong mabait, mabait dahil pinagchichismisan ka. Promote ka ng husto. No? Nakasalubong mo. Dahil araw-araw gusto mag-investigate sa iyo para mayroon siyang kwento. O, diba? O, ano mararanasan mo? Ano yung magiging emosyon mo dito? Okay? Sa 2 Corinthians 2:11, lest Satan should take advantage of us, we are not ignorant of his devices. Sabi na natin ito, di ba? Palagi natin sinasabi ito, hindi tayo ignorante. Ngayon, pag hindi tayo ignorante sa kanyang schemes, ano gagawin natin? Ano yung mga strategies na gagawin natin? Okay, kasi we are in battle
Pag pinapaharap ka sa mga pagsubok, eto na, araw-araw, pero teka muna, parang araw-araw yata, pinadadaan niya yung nangutang sa akin. Eh, doon ka naiinis eh. Diba? So, anong strategy na gagawin mo? Sabi pa dito, emotions can be controlled. Tama? Pwede nating kontrolin ang ating emosyon. You can win over your destructive emotions. Tama ba? Kasi dito tayo ma-identify kung mature na tayo o childish pa. Diba? Kung childish ka, pag inutusan ka ng anak mo, hindi ka gaganon. O, diba? Okay, teka muna, nanay ka eh, hindi ka anak. Huwag kang magdabog. Diba? Okay. Sample lang yon. We can control our emotions. Kaya lang, it's a matter of practice. It's a matter of exercise. Yung emotion po natin, kung paano natin kontrolin yan. Pwede ba nating exercisein? Tumayo, and then uupo po tayo na walang upuan. Bilang ako ng 5 seconds, ha? Tignan ko kung uupo kayo na walang upuan. Ready, go. O, diba? Sorry. At tumayo na po tayo. Ilan lang po ang nakaupo sa sahig. Bakit? Kasi uncomfortable. Diba? Hindi komportable kasi seka muna, nakadibistida ako. Baka makita or something like that. Ngayon pa lang po. That's a practice. Diba? So one way to control ourselves is to put yourself in situation. Ayan. Situation na kung saan hindi ka komportable. Pag hindi ka komportable sa isang sitwasyon at nagampanan mo yun ng with joy, with confidence, diba? You can now control your emotions. Okay, dear brothers and sisters, God has the power to supply us everything we need to overcome the darkness and to walk in the light. Kaya ito po yung memory verse natin. God has the power, or yung principle po natin, God has the power to supply us everything we need to overcome the darkness and to walk in the light. His divine, 2 Peter chapter 1 verse 3. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Meron po akong isang statement po doon. Ang sabi po dito sa 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need. Paano po? Through our knowledge of Him. Ayan. Kung kilala po natin ang ating Diyos, mapagkakatiwalaan po natin siya. Tama? Kilala mo ba ang Diyos mo? Mapagkakatiwalaan mo ba siya? Ayan. Kung mapagkakatiwalaan mo siya, yung sinabi niya kanina, ano po yung verse natin? God has not given us the spirit of fear, but of love. Kantahin ko na lang, For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Ayan, sound mind. Yun po, Okay po. Now, improving our emotions, number 1, reflection.
Kakaroon po tayo ng reflection. Ito po yung mga na wawaglit ng mga iba. Hindi sila nagkakaroon ng reflection. Ano nga ba ang nagawa ko buong maghapon? Simple as that. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa akin ngayong araw na ito? Okay? Ano ba, pag ikaw ay nasa grupo, ano ba ang gusto mong ipagpasalamat sa Panginoon? Meron ba? Sa kadami-daming binigay ng Diyos sa iyo, sa araw na iyon, ikaw ba ay nagkakaroon ng reflection? Pinapasalamatan mo ba ang lahat ng ito sa Lord? Sa Philippians 4:8, one final thing, fix your thoughts on what is true, honorable, and right, and pure, and lovely, and admirable. Think. So ano po ang included dito? Our mind. Think about things that are excellent and worthy of praise. Think about the goodness of God. Okay, may kanta dito, think about His love. Think about His goodness. Alam niyo ba yon? O yan. Kasi makaluma na yon. Ayan. Number 2, renewal of your mind. Romans 12:2. Okay, exhort us not to be conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mind. Our mind is our soul. So that you may prove what is good and acceptable and the perfect will of God. Okay? So, paano natin malalaman ang kalooban ng Panginoon? Renew your mind first. No? Number 3, restriction. Be careful what enters our mind. Restriction. Ano ba ang pinapasok sa isip natin? Okay? Wala kang maisaing ngayon? Anong magyayari? Wala kang pagkain ngayon. Kung wala kayong pagkain, ano gagawin? Okay, di ba? Kaya nga mayroong sinasabi ng Lord, kapag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. Di ba? Kasi hindi ka nagtrabaho, kaya wala kang makain. Pero kapag nagtrabaho ka, may makakain ka. Di ba? Yun yata yung memory verse ni Nanay Edel eh. O, di ba? Kaya ang sisipag ng mga kanyang mga empleyado. Siyempre, nagtatrabaho sila sa kanila eh. Ayaw ang business niya, pagkain. Oh. Kaya may pagkain sila. May libreng kape pa. Diba? Yung pangarap mo lang naman, makakain ka 3 beses ang araw. Diba? So yun ang panalangin mo. Alam niyo, ang Diyos tapat sa iyo eh. Kung ano panalangin mo, yun nabibigay niya sa iyo. Kung ano pinaniniwalaan mo, yun ang gagawin niya sa iyo. Diba? Be careful what enters our mind. Hindi ka pinansin ng asawa mo, ano ngayon? Hindi ka binigyan ng kanyang sweldo, ano ngayon? Anong gagawin mo? O, diba? Huwag kang umanap ng ibang asawa. Diba? Maghanap ng trabaho. Tulungan mo yung asawa mo. Yan. Pag nagtrabaho ka na, may sweldo ka na, kung wala siyang sweldo, swelduhan mo. Diba? Pagkatapos na, ano gagawin mo? Huwag mong rarat-ratin. Pag nirat-rat mo yan, lalo na pag hindi nakakain, ano mangyayari? Yung pang-rat-rat mo, atomic bomb sa'yo. Diba? Ano nangyari? O, gera. Wag ganon. Minsan yung mga expression na, minsan na may expression nakakabuti rin sa atin, ano? Wag ganon. Restrictions. Okay, 1 Corinthians 10:5. Ito po ang ating alalahanin. Number 4, ito po dito. Ayan. Ito po tayo
Mag-e-M. Routines, let's have. Ayan. Ang mga routine natin. Paano po yung routine natin? Binigyan tayo ng routine ng Lord. Meditate the Word of God day and night. Di niya po sinabi na eat 4 times a day. May routine po ang sinabi ng Panginoon. Pinagbigyan tayo ng mga halimbawa. Pray. Fasting. Yung eat. Ano po yung mga kailangan nating kainin? Una sa lahat, prutas. Sabi nga nila, ang prutas daw ay dapat kainin before ng meal. Bakit? O, di ba, routine yun eh. Minsan, ang prutas ginagawa nating panghimagas. Talagang magiging panghimagas yun. Bakit ka mo? Panghimagas. Ito kapag ang prutas ay kinain bago kumain ng kanin at ulam, magiging medisina po yun. Kasi sabi ng isang doktora, inihahanda po yun parang higaan. Siya po yung magiging higaan. Ayan. Siya ang magiging fiber, nutrients. Okay. Pag daw prutas ay ginawang panghimagas o pagkatapos ng kakainin, magiging sugar lamang po yun. Like Daniel, di ba? Anong nangyari? Prutas lang ang mga prutas at gulay. Okay, my dear brothers and sisters, si James. Sabi po si James 1:9, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. It's but natural for us to get angry, pero kapag yung anger natin ang tatalo sa atin, hindi po pwede yun. Quick to listen, so tama nga nun, the reason mayroon po tayong 2 tenga, hindi isa, hindi po inilagay sa harapan ang tenga natin. Ayan. Dahil kailangan nating makinig both sides. Left and right. Kapag po nakinig lang tayo sa isang side lang, walang justice. Walang katarungan. Pero pag nakinig po tayo ng both sides, may katarungan po yun. 2 yan. Slow to speak. Ayan. Sige nga, naka-smile ka tapos nagsasalita ka. Kaya mo. Alam niyo po mga kaibigan, natutuwa po ako sa inyo. Diba kapag naka-smile ka at ikaw ay nagagalit, smile pa ba yun? Di na, diba? Na-deform na yung bibig pag nagagalit po tayo. Ayan. Slow to speak. Hindi yung tulad ng, galit na ako sa'yo. Humanda ka. Hindi po ba ganon? Okay. Okay, ito po yung paalala sa atin. Paalala sa atin and every time, no? This slows down and help us gather our thoughts before acting. Ito po yung reason kung bakit po kailangan nating makinig muna bago dumada. Minsan nagagawa natin, dumada muna bago makinig. Baliktad. Makinig muna tayo bago tayo dumada. Kasi maraming nagkakamali sa maling akala. Mali na nga eh. Diba? Magiging judgmental. Di gulo. Okay, sabi dito, sabi yun, this is an important tool for practicing self-control. Pause. Hayaan mo siyang magdada ng magdada.
Minsan mas okay po yung nagagalit sila eh. 'Di ba? Doon mo sila makikita, ano makikita nila? Makikita mo kung ano ugali niya. Makikita mo kung ano laman ng puso niya. 'Di ba? Sabi nga nun, kung ano laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Okay. Makinig ka muna. Now, sometimes, kailangan po nating makinig. Okay? Kapag may apoy, wag mong gagatungan. Mga practical ways, mga Kristiyano. O, di ba? Mong gagatungan. Di ba niya alam na I woke up at the wrong side of the bed ngayon? Alam ba niya yun? Hindi ba niya alam na hindi ako kumakain muna bago ano? O, di ba mga ganon? Kasi when we communicate, we don't communicate sa sarili lang natin. So when we communicate, kailangan pakinggan natin sila bago tayo makapagsalita. Okay? Now po, maraming salamat po dahil po napakahirap talagang kontrolin ang ating emosyon. Pero kapag po tayo, alam po natin, ng emosyon natin, ang siyang makakasira sa ating reputasyon sa Diyos, wag na po nating pairalin ang ating weaknesses. Now, your weaknesses can be your strength. Okay? Dahil ang strength mo ay manggagaling sa Diyos. The joy of the Lord is my strength. So when we please God in our lives, that's the time that we will have joy. Okay? So maraming salamat po. God bless you po.